Ano ngayon ang nangyayari sa Davao? Abay, pati paghahanap ng ginto, ginagawa na ngayon sa loob ng KOJC. Tama ba yan? Dati, si Pastor Kibuloy ang hinahanap, ngayon, ginto na ang hinahanap. Siguro, kasi yung mga taga-KOJC, merong ginintuang puso. Kaya ang ginagamit nila, metal detector. Pero, ang ating panawagan, ang nangyayari sa Davao, hindi lang po yan labag sa karapatan ng KOJC. Unang-una, ang mga taga-KOJC, yan po ay mga tao na ginawa at ginuhit ng Panginoon sa kanyang imahe na merong mga karapatan. Bukod pa doon, sila po ay mga Pilipino gaya natin. At kapag nalabag ang karapatan ng Pilipino, lahat ng mga Pilipino dapat maabala dahil baka Patrol Group. At mga kababayan, kayo na po humusga sa patuloy na ginagawa ng ating kapulisan sa Davao City. Huwag po natin hayaan na umabot po dito. Kung kaya niyang gawin sa Davao City, na ubod ng linas at ubod ng masunurin ng mga tao sa batas, kaya niyang gawin dito, kahit sa Maynila. At huwag po natin pahintulutan yan. Yun, yes, at this moment, Eric, let's call also Sister Pearly. Si Sister Pearly para makapagbigay lang ng kanyang short message mga kababayan at marinig natin kanilang mga hiling. Hello, good evening everyone! Andito ako ngayon. Gabi babawi ako kasi kagabi wala ako. Galing ako sa trabaho. Sobrang ulan. So ngayon babawi ako. Gusto ko lang magsalita dito dahil sa kay Marcos Bangag. Sobrang bangal ang ako pala si Farley Fernandez, taga Davao, kababayan ko si Tatay Digong. Sa kasalukuyan, nasa kay Harry Roque ako nakatira. Kasi sabi ng ibang tao, hindi daw ako kay Harry Roque. Sa kay Harry Roque talaga ako. Yan sa kanya Kaya punta ako rito dahil gusto ko lang muna pamagitan, pasalamatan si Tatay Digong, saka sa Inday Sara kasi hindi siya magpapatinag sa mga kongresman na mga bulak. Kongresta na mga magdanaka, nagkakya ang mga tiyan nila ng dahil sa pera ng tambayan! Tama! Pati yan sa buti nga si Inday Sara hindi nagwan. Yan ang mga Bisaya! Yan ang karapat-rapat na mabuno sa Pilipinas! Walang takot! Ganyan kami mga Bisaya! Mga original na mga Agila! NS9 from Mindanao! So ngayon, ang masasabi ko, Tatay, maraming salamat, hindi ka namin iiwan. Inday Sara, forever tayo magsama, walang iwanan. Pastor Kibuloy, huwag ka muna magpakita sa mga demonyo. Bahala kami dito, hindi ka namin iwan, magdamagan. Kasi, pag mahuli ka, papatayin ka nila. Huwag kang magpakita, bahala na kami. Mga tambayan. Ang masasabi ko lang din sa kay Lisa, kunot ang puki niya. Biguin, walang hiya. Sindikato. Ang pali-angkwan kay Marcos. Ang nagadala sa kanya yung asawa niya ba? Ang asawa niya banyak, katmatanda na. Sige na sige na nagkabayo sa kay Marcos. Maraming salamat! Walang pinagawa na si Marcos! Maraming salamat po at pagpasensyahan na po ang emosyon ni Nanay sa kanyang nakikitang kalaganapan ng kalapastanganan at abuso ng Marcos na gobyernong ito sa ating bayan. Tumayo muna tayo para makagkaroon tayo ng
paghinga doon sa mga mabibigat na mga naging pahayag ng ating tagapagsalita. At ito po, hindi lamang pandarahas sa mga kapatid nating Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ at sa Davao ang ginagawa ni Marcos at ng kanyang birtugong mga pulis. Ngayon, huwag natin kalimutan ang kanyang putol promise na 20 pesos na bigas. Mawawala ang mga gutom na pamilya at uunlad ang ating bayan.
na buhay ang dugo ng bawat Pilipinong nagmamahal sa bansang Pilipinas dito sa Liwasa, Bonifacio. At yan, Ka-Eric, muling pinapasalamatan natin ang pagkakaisa dahil sa ating pagpapatuloy ay patindi ng patindi at parami ng parami ang mga Pilipinong namumulat sa ating pagkakaisa dito sa Liwasang Bonifacio. Kagaya ng Cavite Independent Warriors. Ayun! At sa mga sandaling ito, Ka-Eric, ayaw man natin matapos agad dahil masaya tayo sa ating pagkakaisa at pagpapakita ng ating hinahin sa ating pamahalaan. Pero nandito si Brother Ricky para sa mga dalangin ng pagpapasalamat sa pagkakaroon mapayapa ang ating rally sa araw na ito. At ang kanyang panghuling mga pagsumada ng ating talakayang bayan sa gabi nito. Magandang gabi po sa lahat. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Unang-una po sa lahat tayo, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakisa ng mga kababayan natin, mga tunay na Pilipino na mayroong pagmamahal at malasakit sa bansa nito. Sa lahat ng ating mga kapatiran Muslim, mga katutubo, yung mga nanggaling sa iba't ibang relihiyon at denominasyon na kasama natin dito ngayon. Hindi lang po ito pagtitipon ng mga KOJC. Ito ay pagtitipon ng iba't ibang grupo sapagkat ito po ay hindi lang exclusive sa KOJC. Ito po ay open sa lahat ng mga Pilipinong mayroong malasakit at pag-ibig sa ating bansang Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat na dumalo na naging mapayapa ang ating pagtitipon. Mga kapatid, ang ipinaglalaban po ng KOJC ay ang injustices na ginawa sa aming mahal na pastor at sa buong Kingdom Nation ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang, actually hindi lang, ngayon hindi lang ang injustices ng KOJC ang aming ipinaglaban, kundi pati na rin ang social injustices na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ang laganap na kahirapan, gutom, ang napakataas na presyo ng mabilihin, napipintong gira, na kung hindi ito mapipigilan, ang ating bansa ay magiging katulad ng Ukraine. Ang peace and order, marami akong nakausap ng mga riders, lumapit sa akin kanina. Ang sabi nila, sa panahon ni Tatay Digong, malaya sila nakakapasok kahit sa anong kali dito sa Metro Manila. Ngunit ngayon, piling-pili na ang lugar na kailang pinapasok sapagkat may takot na sa kanilang mga puso. Alam nyo, inakusahan ang KOJC na terorista. Ngunit ang tunay na terorista ay ang administrasyon ni Marcos. Si Marcos gamit ang kaniyang puwersa ng PNP sapagkat takot ang kanilang, tinatakot na nila ang taga KOJC. At hindi lang, napapansin ba ninyo sa ating bansa ngayon ay nagahari ang takot? Lahat takot na. Mainstream media takot. Lahat takot na magsalita at tumayo sa totoo. Mga kababayan, labanan po natin ang tunay na terorista. Huwag po tayong matakot para sa ating bayan. Kaya kami po ay patuloy na nanawagan sa lahat ng mga Pilipino. Ulitin ko, ang laban na ito ay hindi lang para sa KOJC. Ito ay laban nating mga Pilipino. Laban sa kahirapan, laban sa gutom, laban sa giyera, laban sa droga, laban sa korupsyon. Napakatindi po ng korupsyon
sa ating bansa ngayon. Nakikita niya ninyo. At laban sa kasinungalingan. Matindi po, harap-harapan tayong niloloko ng ating nakaupo sa Malacanang. Ngunit, para bagang tinatanggap ng karamihan din. Diba? Nung sinabi niya sa mga media na walang armas na pumasok, wala pa lang nag-react. Diba? Bakit? Takot? Ngayon nakita ninyo ang katotohanan. Tumayo tayo, tumindig tayo sa katotohanan. Mga kababayan, huwag tayong magpaloko. Kung ano ang ginawa ng administrasyon ito sa KOJC, ganun actually ang ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Inapakan ang karapatan, hinubaran, parang ginahasa na, balak kukunin pa lahat ng aming pagmamayari na nakawin. Di ba ganon din ang ginawa nila sa bansang Pilipinas? Ninakawan din tayo. Kaya panahon na tayo'y magkaisa, Muslim, Kristiyano. Kalimutan na natin ang ating pagkakaiba ng ating pananampalataya. Iisa lang ang Diyos na ating pinapaniwalaan. Panahon na tayo ay tumindig. Kalimutan na natin ang ating mga ano man ang ating hindi pagkakaintindihan. Panahon na ito ng pagkakaisa. Bago tayo manalangin, may babasahin akong salita ng ating Panginoong Diyos dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ganito ang sinasabi: kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang dininggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Matindi po ang karamdaman ng ating bansa ngayon. Malubha po ang karamdaman ng ating bansa. Ngunit ito ay papapagalingin ng ating Panginoong Diyos. Kung tayong mga Pilipino ay magkaisa, magpakumbaba, panahon na ito na tayo ay magbuklod-buklod at labanan natin ang tunay na terorista na naghasik ng takot sa ating mga puso. Kaya sa sandaling ito, gagawa tayo ng dalangin. Tinatawagan ko, kung mayroon tayong mga kapatid Muslim dito na gustong mag-alay din ng prayer, kung mayroong representative sa inyo dyan, pwede kayong umakyat dito. Tinatawagan ko rin si Brother Oliver ng Good News Mission na kasama dito sa entablado para mag-alay din ng kanyang dalangin. Mga kapatid, mayroon ba tayong kapatiran Muslim dyan? Sister Syra, nasan po si Sister Syra? Ito, magkaisa tayo sa ating dalangin. Although, biglaan ito. Dapat ako lang nagaw, pero mas maganda kung mayroong pan. Kung mayroon pa bang ibang Muslim galing sa ibang sikta dyan, sa Buddhism, si Kuya Ronald. Kuya Ronald, Ronald, mananalangin tayo. Sa Muslim, sa anyway mga kapatid, bukas patuloy ang ating pagtitipon. Napakarami natin ngayon. Sinong naniwala na bukas mapupuno natin pati sa likod? Sa Sunday, sa Saturday, dito rin tayo at aapaw ang lugar na to. So, sabay-sabay na lang, nandito sila ngayon lahat, mga kapatid. Kahit walang microphone ang iba, pero sabay-sabay tayo nagawa ng dalangin.
Ang dalangin ito ay hindi po scripted. Mula sa puso ito mga kapatid. Maging kayo nandyan sa mababa. Ano man ang inyong pananampalataya, lahat tayo manalangin ngayon. So ilabas natin ang ating mga cellphone. Pailawin natin mga kapatid. Ilawin nyo na! Ilawin nyo na yung mga cellphone at kung mga flashlight kayo. At habang mapakinggan natin ang awiting ito, ay atin pong pagnilay-nilay. Let us meditate the love and the goodness of our Almighty Father. Napakabuti ng ating Ama. Na tayo ay pinagbuklod sa gabing ito. At tayo magkaisa. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Gabayan mo po ang lahat ng nandito. Gabayan mo po ang lahat na nanalangin sa iyo, Ama. Dahil alam po namin na wala po kami kakayanan sa maraming bagay. Pero isa lang aming pinahawakan, Ama. Gabayan mo po kami, Ama, upang matapos na ang aming paghihirap sa aming presidente. Humihiling po kami sa oras na ito sa iyo, Ama, na ikaw po ang kumilos upang itong si Presidente Marcos ay mag-resign na. Dahil alam po namin, Lord, kapag ikaw ang kumilos, walang imposible ang mga Diyos sa iyo, mga Panginoon. Nananalangin kami sa oras na ito, Ama. Gabayan mo po ang lahat ng taong nasa gobyerno. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, especially ang mga pulis na nasa trabaho. Kaya man Diyos, sa gabi nito, humihingi po kami ng panalangin, humihingi po kami ng pagkilos po, Ama. Sa oras na ito, nabigyan mo po kami ng kalakasan, bigyan mo po kami ng biyaya, upang sa ganon, makita po namin, Ama, kung ano ang mga ginagawa ng mga taong ito. Dahil alam po namin, kami bilang mga Kristyano, hindi mo po kami pababayaan. Lalo na si Pastor Ibloy, nakita po namin ang pagmamahal niya sa bawat Pilipino. Kahit sa sulok ng daigdig, sa sulok man ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga OFW na sa iba't ibang lugar, Ama, pagbuklong-buklurin mo kami, pagsama-samahin mo kami, upang sa ganon, Ama, kilusin mo ang bawat isa sa amin na sa mga oras na ito ay marinig ng aming presidente ang hinihiling ng taong bayan na sila ay bumabana sa oras na ito, Ama. Kaya sa gabi nito, Ama, hinihiling po namin ang pupuri sa iyo, Ama. Nabigyan mo po kami ng kalakasan na bawat isa amin. Kaya in Jesus' name we pray. Amen. We believe in the higher being above. Please help us. Relieve those who are suffering. Please, I beg you. We humble ourselves before you. Please help us. Amen. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bigyan mo kami ng lakas. Ya Allah, tulungan mo kami na ibaba mo na si Marcos. Dahil hirap na kami, Ya Allah. Amin. Ya Quran. Senam dir chet pan ye thom ne ye pe da nam pam ye che ga nar che ba lo to pa ye se pe cho le cho wa sho Namo Amitopo Pumdawulyan. Proceed sa final prayer part, please. Dakila at makapangyarihan naming Ama, aming Panginoong Kristo na nalikha ang lahat ng bagay. Kami po ay lubos sa nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin.
Ama, marami pong salamat sapagkat sa gabi ito ay pinag-isa po ninyo ang inyong bayan. Narito po ang mga kapatiran. Magkakaiba man ang aming paniniwala, ngunit kami ay magkakapatid. Kami ay patay-pantay sa inyong harapan. Narito kami, Ama, nagpapakubaba ng aming mga sarili, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasama. At dalangin po namin, Ama, na pagalingin po ninyo ang aming bansa mula sa karamdaman, ang social injustices na nangyayari sa aming bansa ngayon, at ang injustice na nangyayari sa KOJC. Itong lahat, Ama, ay aming pong inadalangin na kayo po, ang inyong pong kapangyarihan, ang manaig, Ama. At inadalangin po namin ang tunay na pagbabago. Inadalangin po namin, Ama, na bababa na sa pwesto ang nakaupo sa bangka namin. Dalangin po namin, Ama, wala po imposible sa inyo. Ang kailangan po namin ngayon ay ang inyong kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihan ng tao, kundi ang kapangyarihan po ninyo, Ama. Kaya alam po namin na mahal po niya ang bansang ito, at hindi po ninyo kahitulutan na ito ay mapapahamak. Kaya kami ngayon ay nagkakaisa at patuloy na nanawagan. Alam namin maraming nakikinig ngayon ng mga tunay na Pilipino na may pag-ibig at pagmamahal sa bansa ito. Halina kayo, magkaisa tayo para sa kapakanan ng ating ilang bansa. Itong lahat ay aming dinadalangin at pinasasalamatan sa inyo, Ama. At dalangin din po namin lahat ng mga kapatiran, kababayan nandito ngayon na pabalik sa kanilang mga tahanan. Ang proteksyon at gabay ay ibigay sa kanila at pagpalain ang bawat isa sa kanila. At ang lahat ng mag-i-stay dito sa Liwasan Bonifacio, proteksyonan din po ninyo at pagpalain. Ang mga kapulisan namin na nagbabantay dito sa Liwasan, maraming salamat po sapagkat napakabait po nila. Sila po ay mabubuti at kanila po tinitingnan ang aming mga kapakanan. Pagpalain din po ninyo sila, Ama. Kaya itong lahat ay aming pong pinasasalamatan at ibinabalik po namin sa inyo, Ama, ang buong kalalakian at kapurihan sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo na may likha ng lahat ng bagay. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Manatili po para sa final na awit na ito bilang hudyat ng pagtuloy na pagkakaisa. Itaas po natin ang ating kamao bilang pagpapakita ng ating determinasyon na ipagtanggol ang kalayaan at katarungan ng bansang Pilipinas sa panggagahasang ginagawa ng gobyerno ni Marcos sa ating bayan. At ito ay tututulan ng mamamayang Pilipino. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay pabangon din. Ang silangay pupula sa tinyas ng paglaya. Ibon ang may laya lumipad, ulungin mo at umiiyak. Kayang pakayan sa dalbilan ang ipanasang mahal.